Ate Lynn, ha? Wait, yung weight mapupunta lahat sa likod. Kaya? Ate Lynn, ha? Diyos ko. OMG. Sige. Grabe, naghahakutan na kami lahat-lahat dito. Tingnan niyo naman. Ang prinsesa namin tulog pa din. Gonna transfer your bed to a new home. Ito na nga yung moment of truth, yung pag-aakyat ng ref dito sa hagdanan. Makitid kasi siya talaga. Before we rented this place, isa sa mga naging malaking consideration namin is yung ref. Kasi nga ayaw na din namin bumili ng bago. So, sinukat namin yung ref and the stairs to match kung kakasya nga ba. And tansya namin ni Daddy B, dapat wala yung doors para mas maluwag iakyat. We suggested this, pero natakot sila baka daw masira nila yung ref. Pero we sent naman photos beforehand kung kaya. And nag-reply naman sila na kaya daw iakyat. Grabe yung kaba ko talaga dito. Actually, lahat kami sobrang kabado. May time dyan, akala ko may ipit na kami ni Daddy B kasi kami yung sumalo sa pag-akyat and medyo nakatilt na yung ref papunta sa amin. Medyo mataas kasi yung pagkakabuhat dun sa kabilang side naman. Ito naman si Ate Lynn, Diyos ko, yung nervous ko talaga sa kanya kasi nakikibuhat din siya. Diyos mio, game na game yan. Pero yun, again, minensyon namin na may 2-door ref kaming ipapaakyat sa second floor. Ngayon ko nga lang din na-realize nung pinapanood ko yung videos na yung movers dapat nag-deploy sila ng more people for this. Kasi alam nyo, without the help of our household, hindi talaga kaya. Kasi lahat kami niyan tumulong talaga. Ako, si Daddy B, yung dalawa naming ate, si Sophie nandun sa room niya. Ako yung pasilip-silip sa kanya, pero hindi talaga kaya na 3 lang silang movers na mag-aakyat. May injury din kasi ako and kakatapos ko lang yan mag-therapy. So, talagang itong part na to na puwersa talaga ako. Pero yan, grabe yung experience na to talaga. Nairaos naman, thank you Lord. Thank you din sa mga kuya movers namin that day. Yeah. Oh, baby. The ref is there na. Hi. Oh, don't come out, ha? Ayun, sakto. O, diba? Sabi niyo maluwag dito. Ang dami ng gamit. Hindi na maluwag. Wala pa kaming kama. And binubuo pa lang yung bed ni Sophie. Dito muna kami magsisiksikan. Diba? Para siyang may library dito. Sobrang dami yung books. Sure, may mga mag-a-ask dyan kung pwede bang hingin yung books ni Sophie. Guys, yung mga gamit na binibenta namin, lalo na yung books niya, precious yan sa kanya. Pinapaalam namin yan kung meron kami ila-let go. Or siya mismo magsasabi. Diyos ko, yung kaba ko kay Daddy B. Ganyan na yung ayos. Dito yung dalawa. Tapos, yan na yung work desk ko. Tapos, ito yung kay Daddy. Wala pa kaming chair. Ako pala. Napahiram niya lang sa akin. It's not mine. Ito, nako, hindi ko pa alam paano gagawin namin. So, dito yung bed definitely ni Sophie. Yung sa amin, wala pa talaga kaming kama. Borrow lang yan. Ito kay Sophie yan eh. Hindi pa namin alam. May TV pa nga kami. So, baka hindi na lang kami mag-TV dito sa kwarto. Hindi ko alam. Pero maganda sana no dito sa space na to. Suggest kayo, please. I don't know. Ito yung full view para lang magka-idea kayo. So, yan. Dito, sa area na to, plan ko lagyan ng dresser. Kasi wala akong dresser. Ah, may bantay ka dyan, Sophie, ha? Lots of human treasure aboard. Exactly. Sarap. Yay!
Okay guys, next abangan niyo yung pagkakabit namin ng curtains. Ang daming nagsuggest na sheer curtains daw. Pero naglagay pa din kami ng blackout. Nag-order din pala ako ng para sa room ni Sophie. Kakalipat pa lang pero simulan na natin kaagad yung paglalagay ng room theme niya. Can you guess ano to? Oh, love love!